Matatanda ang binatikos ng mga netizen ang isang pari na sinabing pantawid gutom lang daw ang pagbebenta ng tingi-tinging bawal na gamot ayon sa kanyang pahayag. Pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala ngang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord, no? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Matatanda ang nakisawsaw din ito sa politika at naging kasama niya dito si Senator Risa Hontiveros at iba pa. Nagtayo pa sila ng museo para daw sa mga EJK victim. At isa din siya sa nagpasimuno sa paghukay ng mga bangkay sa sementeryo. Pati sa kanyang preaching ay kanya ring binira ang ibang senador. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ng kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Sa isang Courtesy, interview GMA mismo si Public Pader Flavi Affairs. ang umamin na dati rin siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Been sober for the past decades na rin po. So, nag-drugs po kayo dati? Opo. Pagka-graduate ng grade 6, Grade 6? rock bottom po ako 1995. Doon po ako nagkulong. That's where I did, I believe, my cold turkey. Talagang totally walang drugs. Abrupt. Drug problem is a health and mental issue. Ang ginawang solusyon noon ni Duterte ay peace and order. So, hindi tumugma sa diagnosis. Nilagay sa atin ni Rodrigo Duterte yung mindset na disposable yung mga yan eh. Isa sa pinakapangit na iniwan niya sa atin na okay lang pumatay. Kailanman hindi ako maniniwala na pagpatay sa drug addict ang siyang solusyon sa kanila para magbago. Sana yung gobyerno, imbis na kurakutin ng pera, ay gamitin sa social services para sa people who society labels as ills, liabilities of society, and there are programs that have proven that work. Tuldukan na dapat ang pamumuno ng mga Duterte. They are people, family, who what is their current contribution to the country. Ngunit nang pumutok ang balita sa 18 ex-marine na siyang taga-deliver ng mga malimalitang pera galing sa flood control scandal, nabanggit ang pangalan ni Father na isa siya sa nakinabang nito. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay talinga ni Father Flavi Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Una ay Marcos noon, Marcos pa rin ngayon, pero pwede rin natin tignan na sa aking nakita sa loob ng 10 taon, hindi lubusang Marcos ang nanira ng lahat ng itinanim mula sa EDSA Shine, mula sa EDSA 40 years ago. 40 years ago, sumibol ang ating identidad. 40 years ago, binawi natin lahat ng pangit
at ginawang maganda. 40 years ago, yung Diyos na nailap bago, during the dictatorship, nagpakita ng paramdam, kaya natin nakamtam ang kalayaan 40 years ago. Fast forward, 2016 hanggang 2022, lahat ng itinanim ng 86, unti-unti naglaho at tuluyan na wala noong panahon ni Duterte. Lahat ng maganda, lahat ng malinis, lahat ng makatarungan, lahat ng totoo, at higit sa lahat, yung sagradong buhay. Ngayon, nandito tayo sa gisang gawa na binabawi natin at nais natin kunin muli. We rise and rebuild what was lost and taken away by Rodrigo Duterte. Timely that the charges are taking place. Parallel to that is our stand, is our statement. We will rise and rebuild and regain what every sense of beauty every Filipino deserves. Naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, saka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. Kasi napaka-peke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Kung naging Where is the church? Where are the priests? Where are the nuns? Where are the bishops? From day one, there was silence. And if there's something that Rodrigo Duterte was successful at, the campaign of fear. It was encompassing, but not all. Not all are silenced. Not all were silenced. Not all were cowed by fear. There were shepherds who stood up. I felt inspired by their call, by their courage, and by their compassion. For that, and coming from the experience of Arnold Janssen Kalinga Center, I felt the need that a dignified, systematic, and a holistic program should be offered to the widows and orphans left behind. Perhaps just to adjoin with that, those who were killed were mainly breadwinners.